Iniulat na inutusan ng Pransya na maghanda para sa isang malaking operasyong militar. Sa siyunangis pagkikiton sa loob ng mga dekada, ang militar ng Pransya ay handa sa di inaasahan. Sa Pransya, gumagawa ang pamahalaan ng survival guide para tulungan ang mga tao sakaling magkadigmaan. At bakit tila iniisip nila na maaari tayong makipagdigmaan sa Russia? Inutusan ng Pransya ang mga ospital na maghanda para sa digmaan laban sa Russia. Bawat ospital sa buong bansa ay inutusan na maghanda para sa isang malaking labanan na inaasahan sa 2026. Ina-upgrade ang mga ospital at pinalalakas ang emergency facilities. Inutusan ang mga doktor na maghanda para sa maraming sugatang sundalo. Hindi lang tropang Pranses, kundi pati mga sundalo mula sa kaalyadong NATO. Sa Marso 2026, makikita na kahit saan ang mga paghahanda at nagbabala ang mga eksperto ng mas malaking labanan kaysa unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Parang malamig pakinggan, di ba? Dahil ganoon nga talaga. Hindi layunin ng puwersang ito ang makipagdigma sa Rusya, kundi tiyakin ang kapayapaan at maghatid ng malinaw na estratehikong mensahe. Hindi lang Pransya, pati Britanya ay palihim ding nagbubuo ng militar. Ang Norway ay nire-restore ang mga bunker noong panahon ng Cold War na nakatago sa kailaliman ng mga bundok. Ang mga bansang katabi ng Rusya ay nagsasanay ng kanilang kabataan para sa labanan. Ang digmaan ng Rusya laban sa NATO ay maaring umabot sa mahigit 15 trilyon ang gastos sa buong mundo. Kung tatagal pa ang labanan tulad ng ikalawang digmaang pandaigdig, mas mapaminsala ang epekto. Kaya kahit magulo ang ekonomiya nila, bakit gusto ng Rusya ng digmaan laban sa NATO? At ang pinakamahalaga, ano ang magiging mga kahihinatnan ng digmaan na iyon? Controversial ang paksang ito. At kahit di ito i-promote ng YouTube, ilalantad ko pa rin ang katotohanan. Ang mga controversial na paksa ay pinipigil ng algorithm. Maliban na lang kung ikaw na nanonood ay pilitin itong i-promote sa pamamagitan ng pag-click sa like button. Nagsimula ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine noong 2022. Akala ng lahat, gumawa ng hindi inaasahang hakbang ang Russia. May nagsabi ng prediksyon tungkol sa hakbang na ito ilang buwan bago ito mangyari. Ang totoong kwento ay nagsimula ilang buwan bago ang malawakang pananakop noong 2022. Noong Oktubre 2021, nagtipon sa White House ang mga leader ng intelihensya, militar at diplomatiko ng United States matapos ilang buwang pagmamanman sa kilos ng mga tropang Ruso at paghahanda ng militar. Nagbabala sila na malapit nang sumakop ang Russia sa Ukraine. Maya-maya, nakita ng mundo ang mga palatandaan. Ayon sa satellite images, social media posts, at intelligence reports, noong Nobyembre at Disyembre 2021 may mga tangke, misil, at mabibigat na sandata na lumalapit sa hangganan ng Ukraine. Tahimik pa rin ang Kremlin. Noong Disyembre 2021, naglabas ng malinaw na kahilingan ang Ministeryo ng Panlabas ng Russia. Dapat itigil ng NATO ang kanilang aktibidad militar sa silangang Europa at gitnang Asya. Hindi dapat payagan ang Ukraine na sumali sa NATO. Oo, tama ang narinig mo. Ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine ay hindi lang tungkol sa Ukraine, kundi tungkol talaga ito sa NATO. Para maintindihan ang tunggaliang ito, kailangan balikan ang pinagmulan ng matagal ng alitan ng Russia at NATO. Natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, pero hindi rin nagtagal ang kapayapaan. Noong 1948, 48 tumanggi ang Unyong Sobyet na iurong ang puwersa nila sa silangang Europa at binlok ang Berlin, lalong pinahigpit ang kontrol nila sa rehiyon. Bilang tugon, nilikha ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang North Atlantic Treaty Organization, mas kilala bilang NATO, noong 1949. Noong panahong iyon, nagsimula ang NATO na may 12 orihinal na kasaping bansa lamang. Estados Unidos, Britanya, Pransya, Canada, Italia, Netherlands, Iceland, Belgium, Luxembourg, Norway, Portugal, Denmark. Simple lang ang misyon nito, protektahan ang bawat isa laban sa panlabas na banta. Halos walang pag-aalinlangan ang mga bansang sumali sa NATO. Ang dahilan ay ang pinakamahalagang artikulo ng NATO. Sa ilalim ng Artikulo 5 ng Kasunduan ng NATO, kung ang isang bansa ng NATO ay inatake, itinuturing itong pag-atake sa lahat ng bansa ng NATO.
Magsisilbi itong panangga sa sino mang bansang sasali sa NATO. Simula pa lang, tinuring na ng Moscow ang NATO bilang militar na kapangyarihan ng Amerika sa Europa, hindi bilang depensibong alyansa. Kasangkapan para pigilan at pahinain ang Moscow. Tapos dumating ang 1991, bumagsak ang Unyong Soviet at naging 15 malalayang bansa. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, at Uzbekistan. Sa pagbagsak na ito, nagsimulang lumala ang bangungot ng Rusya. Maraming dating estado ng Soviet ang lumapit sa NATO dahil alam nilang muling susubukan silang sakupin ng Rusya kung hindi sila sasali. Noong 2004 sumali sa NATO ang Estonia, Latvia, at Lithuania, mga dating bansa ng Unyong Soviet. Noong 2008 inalok ang Georgia at Ukraine na sumali sa NATO. Ngunit hindi natuloy dahil sa impluwensya ng Rusya sa kanilang gobyerno. Hindi lang lupa ng Ukraine ang gusto ng Rusya, kundi pigilan din ang paglawak ng NATO. Kapag sumali sa NATO, ang mga bansang katabi ng Rusya, magkakaroon ng legal na karapatan ang United States military na magpadala ng tropa sa mismong hangganan ng Rusya sa anumang labanan. Para sa kahit sinong presidente ng Rusya, iyon ang pinakamatinding kahihiyan sa kasaysayan. Para kay Putin, mas mahalaga ito, ang kanyang pangarap. Kita mo, hindi gustong buhayin muli ni Putin ang Soviet Union. Gusto niyang ibalik ang Imperyong Ruso, isang imperyo na minsang kinabibilangan ng Ukraine, Poland, Finland, at malaking bahagi ng silangang Europa. Ang Ukraine ay may 1,900 kilometrong hangganan o mga 1,200 milya kasama ang Russia, at ito ay nagsisilbing buffer zone, isang panangga sa pagitan ng Russia at ng kanluran. Noong Disyembre 2021, hiniling ng Russia na huwag sumali ang Ukraine sa NATO. Tinanggihan ng United States at NATO ang mga hinihingi ng Russia at binalaan ang Moscow ng mabigat na parusang ekonomiya kung umatake. Dumating ang Pebrero 2022. Ipinakita ng satellite image ang pinakamalaking pagtitipon ng tropang Ruso sa Belarus mula Cold War. Hindi nagtagal, napanood ng mundo na may gulat ng lusubin ng Russia ang Ukraine. Noong una, inisip ng Russia na kung tatakutin nila ang kanluran gamit ang militar, aatras ang Europa at United States at iiwan ang plano sa NATO para sa Ukraine. Akala ni Putin na kapag naibalik sa impluwensya ng Russia ang Ukraine, susunod nang mapapaatras ng Moscow ang iba pang dating kasapi ng Warsaw Pact. Alyansang militar noong 1,900 at 55 laban sa NATO. Pero pumalpak ang planong ito. Hindi napigilan ng Russia ang pagpapalawak ng NATO kahit tinakot nito ang Europa sa digmaan sa Ukraine. Noong Abril ng 2000 at 23 opisyal nang sumali ang Finland sa NATO, na nagdagdag ng panibagong napakahabang 1,300 at 40 kilometrong o humigit kumulang 30 milyang hangganan sa pagitan ng Russia at ng alyansa. Isang hakbang na nagbago sa estratehikong mapa ng Europa. Dinoble nito ang hangganan ng NATO sa Russia at binago ang estratehikong mapa ng Europa. Hindi pa natapos ang presyon. Noong Marso 2024 sumali ang Sweden sa NATO. Kaya nakuha ng alyansa ang kontrol sa Baltic Sea. Tingnan natin ang mapa. Kasama na sa NATO ang Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Finland at Sweden. Ang tanging mga kapitbahay ng Russia na wala sa NATO ay Belarus at Ukraine. Para sa Russia, para itong pulang kumikislap na ilaw na babala, gaya sa pelikula. Ang pag-ikot na ito ang nagpagalit kay Putin. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa geopolitics kundi personal na kahihiyan din. Tulad ng bawat ibang diktador at autoritaryong leader, ang kapangyarihan ang lahat para kay Putin. Ayon sa prospect theory, mas nagiging mapanganib ang mga leader kapag nararamdaman nilang nawawalan sila ng kapangyarihan, teritoryo o impluwensya. Ito ang dahilan kung bakit, kahit 4 na taon na ang digmaan, nag-iba na ang layunin ni Putin. Hindi na lang ito tungkol sa Ukraine. Hindi na lang ito tungkol sa pagpigil sa pagpapalawak ng NATO. Mas malaki na ang gusto ni Putin. Gusto niyang paalisin ang tropa ng NATO sa lahat ng karatig bansa ng Russia, pero may problema roon. Alam ng Russia na hindi susuko ang Ukraine at tuloy ang suporta ng Europa at Estados Unidos.
kahit gaano pa katagal ang digmaan. Para kay Putin, may isang natitirang paraan para talunin ang NATO. Kailangan niyang pahabain ang digmaan at dahan-dahang sakupin ang mga teritoryo. Kung direktang umatake ang Russia sa Europa, hindi nito kaya ang NATO. Kahit malaki ang hukbong Ruso, hindi nito matutumbasan ang dami, yaman, at lakas militar ng NATO. At malinaw na ipinapakita iyon ng mga numero. Batay sa opisyal na datos ng NATO, sa 2024 umabot sa halos 100 at 45 trilyong United States dolyar ang kabuuang gastusin sa depensa ng mga miyembro nito. Ang budget ng depensa ng Rusya ay dolyar. 140 bilyon lang, mas mababa sa 15% ng gastos ng NATO. At pagdating naman sa lakas tao, mas malaki pa ang agwat. Kung magpasya ang NATO na direktang makipagkonfrontasyon sa Rusya, kayang magpadala ng NATO ng 33 milyong sundalo kasama ang 40,000 elite troops na naka-high alert at handa sa mabilisang aksyon. Ang Rusya naman, may humigit kumulang 12 milyong sundalo sa kabuuan. Ngunit nasa 80,000 lang ang aktibong tropa. At kahit ang bilang na yan ay labis nang naapektuhan ng kanilang mga pagkalugi sa Ukraine, alam ni Putin na hindi pa siya mananalo sa direktang sagupaan. Kaya naman pinatatagal ng Russia ang digmaan sa Ukraine hanggat maaari. Pinapahina nito ang lakas militar at ekonomiya ng Europa at Amerika, habang binibigyan ng oras ang Russia na maghanda para sa mas malaking labanan. Simula ng pananakop, nagbigay ang Estados Unidos ng mahigit 118 bilyon na tulong sa Ukraine, kabilang ang dolyar 65 bilyon para sa militar. Noong unang bahagi ng 2023, inaprubahan ng administrasyon ni Biden ang pagpapadala ng mas makabagong sandata sa Kyiv mula sa Patriot Air Defense System na panlaban sa misail ng Russia hanggang sa makabagong tangke ng digmaan na kayang baguhin ang labanan sa lupa. At hindi lang iyon, tumaas pa ang presensya ng tropa ng United States sa Europa, kung saan mahigit 10,000 sundalong Amerikano ang nakadeploy sa kontinente para palakasin ang silangan ng NATO at pigilan ang agresyon ng Russia. Tahimik sinusuri ng Russia ang pondo, lakas militar, alyansa, at yaman ng kanluran para matukoy ang tamang oras simulan ang digmaan sa Europa. At ilang ahensya ng intelihensya ang nagbabala na tungkol sa posibilidad na ito. Noong Pebrero 2025 iniulat ng pambansang ahensya ng balita ng Denmark na na-upgrade ng Russia ang kapasidad militar, modernisado ang mga sandata, at pinalakas ang depensa sa antas na hindi nakita mula Cold War. Malinaw ang estratehiya ng Rusya. Mas maraming tropa, mas maraming armas, at mas malakas na kapangyarihang militar. Plano na ng Kremlin na taasan ang kanilang gastusin sa depensa ng 25% sa 2025 na magdadala nito sa pinakamataas na record na 135 trilyong rubles. Katumbas ito ng humigit kumulang dolyar, 143 bilyon. Mas mataas ito ng 3 trilyong rubles kaysa sa kasalukuyang budget, ang pinakamataas na naitala sa Rusya sa 2025 aabot sa 415 trilyong rubles. 40% ng budget ng Rusya ang gastos sa depensa at seguridad. Patuloy ang Moscow sa plano nitong dagdagan ang puwersa at bumuo ng bagong dibisyon, hindi lang brigada, na ilalagay malapit sa hangganan ng NATO. Isa sa malalaking pagbabago ay ang pagbuo ng ika-44 Army Corps sa Karelia, malapit sa hangganan ng Finland na sumali sa NATO noong 2023. Noong Setyembre 2024, inanunsyo ni Pangulong Vladimir Putin ang plano na palawakin ang sandatahang lakas ng Rusya sa 200 at 39 na milyong tauhan, kabilang ang 15 milyong aktibong sundalo. Para maabot ang target, kailangan ng Moscow ng 100 at 80,000 bagong recruit, kaya mabilis nilang kinukuha ang mga kabataan. Kahit maraming kabataang Ruso ay ayaw sumali, tinawag ng spring draft ng Russia, 2,025 ang 100 at 60,000 conscripts, 10,000 higit kaysa noong 2024. Itinaas ng Moscow ang maximum draft age mula 27 hanggang 30, kaya milyon-milyon pang lalaka ay diyang ang naging kwalipikado sa sapilitang serbisyo militar. Ngayon, iba na ang proseso. Hindi lang sa Koryo ipinapadala ang abiso
kundi pati digital sa Gosus Lugi Government Portal. Maraming kabataang Ruso ang umiiwas sa serbisyo militar sa pag-a-apply ng alternatibong sibilyang serbisyo para hindi ma-recruit sa hukbo. Ayon kay human rights lawyer Timofey Vaskin, bawat bagong draft ay parang lottery dahil laging may bagong paraan ang autoridad para makakuha ng mas maraming sundalo. Bukod sa 2 beses na conscription kada taon, nagre-recruit din ang Russia ng kontraktual na sundalo at libo-libong mandirigma mula North Korea para palakasin ang puwersa nila. Mahigit 10,000 sundalong Ruso ang nakumpirmang patay at ayon sa mga eksperto, posibleng higit pa rito ang tunay na bilang. Sa kabila ng pagkalugi, 3 beses pinalaki ni Putin ang militar ng Russia mula simula ng pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022. Habang tuloy ang digmaan sa Ukraine, pinalalakas ng Russia ang posisyon nila sa Nordic Baltic. Nagbibigay ito sa Moscow ng potensyal na unang kalamangan sa posibleng labanan sa hinaharap, kahit kulang pa sa lakas ang marami sa mga bagong unit nito. Hindi lang iyon, malakas pa rin ang depensa sa himpapawid ng Russia. May unit ng electronic warfare at advanced na ehersisyo militar sa Baltic Sea. At ang gray zone nito, ang mga aktibidad tulad ng cyber attacks, mga operasyon ng intelihensya, at maliliit na provokasyon ay dumarami sa bawat araw na lumilipas. Ito ang bahagi na ikinababahala ng NATO. Sabi ng International Institute for Strategic Studies, napalitan na ng Russia ang halos lahat ng nawalang gamit mula Ukraine. Nakaangkop, nareorganisa, at maaaring ganap na makabawi ang kanilang pwersang panlupa bago ang 2022 pagsapit ng 2026 o 2027. At hindi doon tumitigil ang Moscow. Inaasahang ganap na mapapalamutian ang pinalawak nitong hukbo pagsapit ng 2030 hanggang 2035 kung magpapatuloy ang produksyon sa kasalukuyang bilis. Sa kabila ng malaking pinsala sa Black Sea Fleet ng Russia, hindi gaanong naapektuhan ang Baltic at Northern Fleet nito. Paano mo makakalimutan? Ang Northern Fleet ng Russia ang may pinaka-advanced na strategic missile submarines, kabilang ang Yasin-IM class nuclear-powered cruise missile submarines. Sinusuportahan ito ng Gorshkov-class frigates na may caliber cruise missiles na kayang mag-long-range strikes kahit saan sa Europa. Patuloy na seryosong banta ang puwersang pandagat ng Rusya sa Baltic Sea. Pwede silang magpadala ng patrol craft na may missile, naval mines, at amphibious assault sa mga estratehikong isla at infrastruktura. Bahagi ito ng anti-access at area denial strategy para itaboy ang NATO at kontrolin ang mahahalagang ruta sa dagat. Pero heto ang mas nakakabahala. Binawasan ng 16% ang pondo para sa healthcare, edukasyon, at kapakanan. Mula 77 trilyon naging 65 trilyong rubles. Malinaw na senyales na inuukol ng Russia ang ekonomiya nito para sa digmaan. Tumataya si Putin sa industriya ng depensa para palakasin ang pangmatagalang kapangyarihan ng Russia. Lahat ito ay mukhang banta. Pero ang tunay na banta lumabas noong 2024. Noong Nobyembre 2024, may nakakagulat na ibinunyag ang mga satellite na larawan. May malalaking construction sa 5 lihim na lugar na kaugnay sa paggawa ng solid propellants na ginagamit sa pinakamalalakas na missile systems ng Russia. Sa 30 taon, kaunti lang ebidensya ng ganitong pagpapalawak. Simula 2023, naglaan ang Russia ng bilyon-bilyong pondo para buhayin ang mga lumang pasilidad ng missile ng Soviet at magtayo ng bagong infrastruktura. Bakit ito malaking banta? Dahil ang solid propellant missile system ang sentro ng estratehikong arsenal ng Russia. Hindi lang ito mga ordinaryong rocket. Pinapagana nila ang mga short-range ballistic missile tulad ng Sham-K, 700 at 20 Iskander-IM na malawakang ginamit sa Ukraine para sirain ang mga target militar at mahahalagang infrastruktura. Gamit din nila ang Tornado S rocket launchers ng Russia at S-300 at S-400 missile systems na kayang sumira ng kalabang, eroplano at pwede ring gamitin sa lupa. Hindi lang yon, ginagamit din ang parehong composite solid propellant motors sa intercontinental at submarine-launched ballistic missiles ng Russia na siyang gulugod ng nuclear strike capability ng Moscow. Ang pangunahing ikinababahala ng kanluran ay hindi lang Russia, kundi pati ang bagong axis of power na binubuo ng Moscow laban sa United States at NATO sakaling magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig.
Ang China, Iran, at Hilagang Korea ang sentro ng alyansa at tumutulong na sa Russia sa likod ng eksena. Pero sa hinaharap, maaari na silang direktang sumabak sa labanan. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator ng YouTube. Kaya may mga video sa homepage mo na may mas mababa sa 1,000 views gaya nito. Hindi ibig sabihin na lahat kailangan magtayo ng channel. Pero kung naisip mo nang magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon para gawin yon. Araw-araw, milyon-milyon ang binabayad ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na rin nila ngayon ang maliliit at bagong channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel dahil madalas kaming makatanggap ng mga tanong sa email mula sa inyo. At kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesado na magsimula ng sarili mong YouTube channel, maaari mong panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or sa card na makikita sa iyong screen. Ito ay binalaan ni Zbigniew Brzezinski, dating United States National Security Advisor. Mga 30 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, ang malaking banta sa dominasyon ng United States ay ang posibleng koalisyon ng China, Russia at Iran. Pinag-isa hindi dahil sa ideolohiya, kundi sa magkakatulad na hinaing. Ito ay magpapaalala sa Sino-Soviet bloc, pero sa pagkakataong ito malamang na China ang magiging leader at Russia ang tagasunod. Ngayon, ang babala ay naging totoo. Hindi lang ito haka-haka. Pebrero 2000 at 22 ilang araw bago lusubin ang Ukraine at magpadala ng 10,000 sundalo, pumirma ang Rusya at China ng makasaysayang deklarasyon para sa walang limitasyong partnership. Kahit na nagkaroon ng mga alitan sa hangganan ng Beijing at Moscow noon, isinantabi nila ang kanilang mga pagkakaiba para magkaisa laban sa isang karaniwang kalaban, ang kanluran. Simula noon, pinalawak ng China at Rusya ang kooperasyon sa ekonomiya, militar, at enerhiyang nuklear. Patuloy ang supply ng China sa Rusya ng teknolohiya at trade-enriched uranium para suportahan ang nuclear programs ng Moscow. Noong Nobyembre ng 2022 at muli noong Hulyo ng 2023, nagbabalas si Pangulong Xi Jinping kay Putin na huwag gumamit ng mga sandatang nuklear. Hindi binawasan ng Beijing ang tulong nila, hindi lang China ang gumagawa nito. Nakipagsanib puwersa ang Iran sa Moscow. Nagbibigay ng combat drone, missile, unmanned aerial vehicle at intel militar mula simula ng digmaan. Samantala, ang Hilagang Korea na nakahiwalay dahil sa diktadura ay nagpapadala ng milyong artillery shell sa Rusya at nakikipag-usap na magpadala ng tao para suportahan ang militar ng Moscow. Bukod sa 3 pangunahing kaalyado, ginagamit ng Rusya ang langis at gas para bumili, impluwensya at makakuha ng pinansyal na suporta mula sa iba't ibang bansa. Nagbibigay ito ng yaman sa Moscow at hinahayaan si Putin na maghanda para sa mga susunod na labanan. Hindi lang kontra Ukraine, kundi pati posibleng laban sa NATO. Ayon sa intelihensya ng Denmark, walang agarang banta ng regular na pag-atake militar sa bansa. Habang maganda ang balitang ito, may sumunod na ibang balita. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi maganda ang balita. Nagbabala ang serbisyo ng intelihensya ng depensa na ang mga ambisyon ng Moscow ay lampas pa sa Ukraine. Ayon sa doktrinang pandagat ng Russia, noong 2000 at 22, layunin nitong kontrolin ang Arctic hanggang North Pole dahil sa estratehikong koneksyon nito sa mga operasyong militar ng United States sa North Atlantic. Pero may isa pang dahilan na nagpapalalo sa kahalagahan ng mga ito. Sa ilalim ng yelo at bato ng Greenland, mayroong napakalaking reserba ng mga bihirang mineral na mahalaga para sa mga makabagong sandata, semiconductors, dekuryenteng sasakyan, at teknolohiyang susunod na henerasyon. Ayon sa intelihensya ng Denmark, mas handa ang Russia na hamunin ang mga bansang Europeo ng NATO tulad ng Poland, Norway, Estonia, Latvia at Lithuania kaysa magsimula ng direktang laban sa Estados Unidos. Sigurado ang mga kanluraning intelihensiya na matapos ang 4 na taong pagsubaybay, matatapos na ang digmaan sa Ukraine. Sa loob ng 1 taon, maaaring magsimula ang Russia ng digmaan laban sa Poland, Finland o Norway para hamunin ng NATO. Ayon sa Bloomberg, kung magdigmaan ang Russia at NATO,
pwedeng lumampas sa 15 trilyon ang gastos ng mundo sa unang taon. Ang Estonia, Latvia at Lithuania sa Baltic ang pinakamalubhang maaapektuhan. Haharap sa matinding pinsala at maraming mamamatay. Maaaring bumagal o magdusa ng matinding pinsala ang mga pangunahing ekonomiya ng Europa na magdudulot ng malalim na krisis sa ekonomiya at makatao sa kontinente. Pero ang totoo, wala talagang takas. Gusto man ito ng Europa o hindi, kung umatake ang Rusya, mapipilitan ang NATO na lumaban. At iyan ang dahilan kung bakit kailangang magsimulang maghanda ang Europa ngayon. At nagsimula na nga ito. Noong Hunyo 2025, nangako ang mga NATO member na maglalaan ng 5% ng gross domestic product bawat taon para sa depensa at seguridad pagsapit ng 2035. Isa ito sa pinakamalalaking pagpapalakas ng militar sa makabagong kasaysayan. Kung itataas ng NATO ang target sa 5% ng gross domestic product sa 2035, kakailanganin pa ng halos $27 trilyon na magtutulak sa taunang gastusin ng militar ng NATO sa $42 trilyon ng Estados Unidos. Sa bawat bansa, kailangang gumastos ng Alemanya ng 329 bilyon, Pransya ng 221 bilyon at Italia ng 158 bilyon taon-taon. Para mailagay sa perspektibo, mas mataas ito sa gastusin nila sa edukasyon. 283 bilyon sa Alemanya, 225 bilyon sa Pransya, at 126 bilyon sa Italia. Noong 2024 lang na bansa ang gumastos ng 5% o higit pa ng gross domestic product nila sa depensa. At karamihan sa kanila ay mga petrostate, diktadura, o mga bansang winasak ng digmaan, kung saan kayang taasan ng gobyerno ang gastusin sa militar kahit walang pag-apruba ng parlamento. Pero sa mga demokrasya sa Europa, mahirap ipasa ang malalaking budget para sa depensa. Una, magkakaiba ang kinakaharap na seguridad at prioridad ng bawat miyembro ng NATO, kaya hindi eksaktong nagtutugma ang kanilang mga pangangailangan sa depensa sa mga kolektibong target ng kakayahan ng NATO. Pangalawa, kahit may malalaking layunin sa paggastos ang NATO, ang pondo ay galing pa rin sa budget ng bawat bansa na kailangang aprubahan ng kanilang parlamento. Dahil sa bantang papalapit sa Europa, alam ng kontinente na kailangan nitong maghanda para sa pinakamasamang maaring mangyari. Dahil dito, gumagawa ng hakbang ang mga bansang Europeo tulad ng paghahanda ng emergency ward, pagpapadala ng dagdag na tropa, at pagsasanay ng sibilyan para sa posibleng digmaan. Muling ipinapatupad ng mga bansa. Sa kontinente ang conscription, pinalalawak ang reservists at inihahanda ang mamamayan para sa posibleng sagupaan kontra Rusya. Halimbawa, ang Alemanya ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa. Noong 2011, inalis ng Alemanya ang sapilitang serbisyo militar. Pero ngayon, nagbabago na ang lahat. Simula Hulyo 1, 2027, magpapakilala ang Alemanya ng bagong serbisyo militar. Bawat kabataang lalaki ay kailangang sumagot ng isang obligadong digital na talatanungan para suriin ang kalusugan, lokasyon, at kahandaan sa labanan. Hindi pa mandatory ang military service ngayon. Binibigyan ng sistemang ito ang pamahalaang Aleman ng legal na kapangyarihang ipatupad ang conscription kung lalala ang seguridad o kulang ang voluntaryo, at hindi nag-iisa ang Alemanya. Dinodoble ng Pransya ang reservista mula 46,000 ngayon hanggang 105,000 sa 2035. Yan ay reservista para sa bawat aktibong sundalo na handang palakasin ang hukbo kung kailangan. Ang silangang kapitbahay ng Alemanya, ang Polonia, ay tinanggal ang sapilitang serbisyo militar noong 2008. Pero mula nang salakayin ng Rusya ang Ukraine, naglunsad ito ng isa sa pinakamalalaking pagpapalakas ng militar sa Europa. Plano ng Polonia na palakihin ang hukbo sa 300,000 sundalo pagsapit ng 2035 kabilang ang 50,000 part-time na Territorial Defense Forces para sa lokal na depensa. Nagpatupad na rin ng edukasyong militar sa mga paaralan ang Polonia. Ang mga batang 14 anyos ay natututo ng seguridad ng Estado, pagtugon sa sakuna, paunang lunas, at paggamit ng baril. Ang Finlandia ay hindi kailanman nagtanggal ng sapilitang serbisyo militar. Lahat ng kalalakihang Finnish na lampas 18 taong gulang ay kailangang magsilbi ng 6 hanggang 12 buwan sa militar. Maaaring magboluntaryo ang mga kababaihan at mga 2/3 ng bawat kwalipikadong grupo
ang nakakatapos ng pagsasanay militar. Ang resulta, sa 5.6 milyong populasyon kayang magmobilisa ng Finland ng 200 at 80,000 sundalo agad. At may 70,000 sanay na reserbang puwersa. Sa pagsali ng Sweden sa NATO, tumindi ang kontrol ng NATO sa Dagat Baltic. Ang mga paghahanda para sa isang ganap na digmaan ay iisinasagawa sa matinding antas. Muling ipinatutupad ng Norway ang utos na lahat ng bagong malalaking gusali ay dapat may bomb shelter, na itinigil noong 1948 ang mga military bunker noong Cold War sa nakatagong bundok, na di nagamit ng 40 taon ay inaayos muli para magamit. Ang Poland, Lithuania, Latvia at Estonia na magkatabing bansa ay nag-anunsyo ring aalis sila sa Ottawa Convention na nagbabawal sa anti-personnel landmines. Plano ng mga bansang ito na muling mag-imbak at maglagay ng mga landmine. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng kalayaan at pagpipilian ng tropa sa pagtatanggol sa silangang bahagi ng NATO. Noong Marso 2025, sinabi ng European Union na dapat paigtingin ng Europa ang pag-iimbak ng mahahalagang kagamitan at hinikayat ang publiko na maghanda ng supply para sa 72 oras sakaling may emerhensya. Nagbabala ang European Union Commission sa European Union Preparedness Union Strategy na dapat maghanda ang unyon sa natural na sakuna, cyber attacks, krisis sa geopolitika, at posibleng armadong pananalakay sa mga European Union na bansa. Kahit formal na tugon ito sa iba't ibang panganib, itinuturing ng marami ang abiso bilang paalala sa mga Europeo na maghanda para sa posibleng emerhensya ng digmaan. Noong Agosto 2025, isiniwalat ng Lecona Ancienne ang isang leak na liham mula kay Health Minister Catherine Vautrin na nag-uutos sa mga ospital na maghanda sa paggamot ng sugatang sundalo, Frances man o dayuhan. Ayon sa mga dokumento, naghahanda ang Pransya na maging sentro para sa mga nasugatan sa labanan, na may tungkuling tumanggap ng daan-daang sugatang sundalo mula sa sarili nitong puwersa, pati na rin mula sa mga kaalyado ng NATO. Ayon sa mga ulat, kung di mapipigilan ang Russia ngayon, posibleng sumiklab ang malaking digmaan sa Marso 2026. Dahil dito, naka-high alert ang pamahalaan ng Pransya. Kinumpirma ng French Ministry of Health ang plano na nagsasabing ito ay idinisenyo upang asahan, paghandaan at tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng populasyon habang isinasaalang-alang ang mga partikular na pangangailangan ng depensa. Nagbabala ang mga opisyal sa panganib ng pagdami ng dayuhang biktima at inaming dapat maghanda ang mga ospital para sa maraming pasyenteng militar. Bagamat sinasabing malaking pakikilahok ito ng Paris, mas seryoso talaga ang sitwasyon. Ayon sa Artikulo 5 ng NATO, kapag inatake ang Pransya o ibang kaalyado, obligadong tumulong ang buong alyansa. Mababatak dito ang Britanya, Estados Unidos at Europa na posibleng magpalawak ng labanan tungo sa digmaan. Lalong tumindi ang pakiramdam ng pagkaapurahan. Sa Europa, dahil sa Zabad 2000 at 25 na mga ehersisyong militar na nakatakda mula ika-12 hanggang ika-16 ng Setyembre 2025 na kinasasangkutan ng Rusya at Belarus. Gaganapin ang ehersisyo sa Belarus, nakatabi ng NATO members na Poland, Lithuania at Latvia, na nagpapalala ng takot sa mapanuksong kilos sa silangang NATO. Bilang resulta, pinapalakas din ng Europa at ng United States ang ugnayan nila sa Japan at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pasipiko upang kontrahin ang posibleng koordinasyon sa pagitan ng Rusya at China. Noong Pebrero 2025, isinagawa ng Maritime Self-Defense Force ng Hapon ang unang Joint Aircraft Carrier Exercise kasama ang United States at French Navy sa silangang karagatan ng Pilipinas. Sa 11 araw na ehersisyo, 11 barko ang lumahok, kabilang ang Japanese carrier Kaga, American United States ship Carl Vinson at French Charles de Gaulle. Unang beses mula dekada 1900, 60 na ipinadala sa Pasipiko ang fleet ng carrier ng Pransya. Hindi digmaan ang motibo ng Europa, kaya naglaan ng maraming taon ang mga bansang Europeo, United States at United Nations para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Sinubukan nilang pigilan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa pamamagitan ng mga ekonomikong parusa, pagputol ng ugnayang pangkalakalan at mga diplomatikong negosasyon, ngunit wala pa rin gumana hanggang ngayon. Noong Pebrero 12, 2025, nag-usap sa telepono sina Donald Trump at Vladimir Putin
ng 90 minuto para simulan ang negosasyon sa kapayapaan. Nag-follow up sila ng tawag noong Marso at Mayo 2025 para magkasundo. Noong Pebrero 18, 2025, nagkita ang matataas na opisyal ng United States at Russia sa Riyadh, Saudi Arabia para talakayin ang sigalot sa Ukraine, ibalik ang diplomatikong ugnayan, at pag-aralan ang kooperasyon sa ekonomiya at pamumuhunan. Wala pa ring napagkasundo ang kasunduan. Noong Agosto 2025, nagkita sina Pangulong Donald Trump ng United States at Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Anchorage, Alaska bilang huling malaking pagtatangkang pababain ang tensyon. Nabigo ang pagpupulong. Makalipas ang ilang araw, muling umatake ang Russia sa Ukraine. Patunay ng determinasyon ng Moscow na ituloy ang digmaan. Kahit paulit-ulit na bigo, tuloy ang paghahanap ng diplomatikong solusyon ng Europa, United Nations at United States para wakasan ang digmaan sa Ukraine at maiwasan ang pag-atake ng Russia sa NATO o ibang bansang Europeo. Pero hindi sapat para sa Europa ang negosasyon lang. Dahil dito, pinalalakas ng European Union ang depensa, nag-iipon ng rekurso, at inihahanda ang militar at sibilyan para sa pinakamasamang mangyari. Kung ito man ay digmaan o kapayapaan, panahon lang ang makakaalam.